Kaya magabasa ko diri sa Hebrehanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13 nga nagaingon, kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga doy sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyugan, ug mutukad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuha ang tanang butang binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Magatindog ta, magapo ta. Amahan na mo nga Diyos, salamat na usab, bisan man sa extension sa kinabuhi, nga diin ikaw nagatugod pa nga ni kanamo nga makapangalagad nga na kanimo, samtang aniya pa kami nini nga kalibutan, aduna pa'y grasya nga among mabuhat alang sa paghatag ug kahimayaan nga na kanimo. Salamat bisan man nining gamayng panon nga din adunay kaikab, adunay kadasig, ipiputiyo, desire sa padayon sa pagtuon sa imong pulong, nga din mao gyud ni ang primary ni mga purpose sa among kinabuhi. After we have fellowship with you, filled with the Holy Spirit, mao ni ang priority number 1 sa among kinabuhi, mo ang pagtuon sa imong pulong. Ug sa dihang matuna na namo ang imong pulong, mao kana magkinabuhi na kami base sa imong pulong, mga lagad kami nga nakanimo base sa imong pulong, ug maganaom kami sa imong mga promises may tungod sa mga future nga mga event, especially sa imong pagbalik, sa Bema Seat Judgment, kinabuhi sa eternity. Balik kami karon sa among pagtuon sa imong pulong. I pray, Heavenly Father, nga ikaw magatabang sa matag sa kanamo, labi na sa imong alagad, taging dugang kaalam. In Christ's name we pray. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Ako ngayon ang mouse dyan. Mike ba? Pa. Actually, sige na nato kini siyang ginahisgutan, bisan tinuod dili kayo nato gina-focus ang pagtuon sa leading nga subject apan kanunay natong mahisgutan, no? Usahay ka nang may mga subjects nga mo relate gamay atong ginasagutan gamay kini siya, no? But by now atong i-detalye kini siya subject kining sanctification, no? So ang una, kining gitawag na to positional sanctification. Positional sanctification kasi gikinahanglan na to kini siya tungod kay before kita naluwas, we are out of Edom, no? We are out of Edom into Christ. Now anong gitawag kini siya positional sanctification? I just hope nga magapaminaw kita pagayo, mag-focus kita especially sa atong bisita, no? Importante kini siya. Actually, ang kabubuton gyud sa Dios sa tuwa nga maka-ambit ta sa kinabuhing dayon dito sa langit. Gusto niya nga mamalangit gyud ang tanan, no? Apan tungod kay ang iyang kinabuhi, ang iyang gitawag na itong essence, He is absolute righteous. Wala gid kay makita nga usa ka sala sa Dios, o di gid siya makasala, o wala pud siya makagusto sa ta. Busa ang iyang standard is taas gid kayo. Ang taas gid niya nga 100% matarong ta, una ta makadtog langit. Nasabtan ninyo, no?
So ang kataas ay ang standard 100%, kinahanglan 100% yun. O walay makaadtos langit kung dili 100% matarong. So kung atong tanawon ba, murag imposible kayo sa tawhanon nga paningkamot nga maadtog langit. Kaya nga yung standard taas magid kayo. Di man ka magkadtog langit. Walay usa ka makasasala na makaadto sa langit tungod kay balaan siya. Di ba gani ka pwede makatanaw sa iya o makakita sa iya? Mamatay ka kung makatanaw ka sa Diyos tungod sa iyang pagkabalaan. So, grabe kataas ang iyang standard. Dapat aduna kay 100% nga pagkamatarong. So tungod niya na nakita sa Diyos nga dili kaya nga mabuhat sa tao, siya nagpadala sa iyang bugtong anak. Ipadala niya sa kalibutan. O sa diha nga nana si Jesus Christ kalibutan, nag-ministry siya sa tulong ka tuig, and then pagkahuman niya na gilansang siya sa cross, o dito sa cross gibayran niya ang tanan natong sala. So karon kay gibayran naman niya ang tanan natong sala, busa ang iyang gipangayo na lang ni kanato nga mutuotan niya ingon nga atong Ginoo manluluwas. No? O sa diyang mutuo kita kaniya ingon nga atong Ginoo manluluwas, hatagan ta niya og paminaw pa kayo, no? Hatagan ta niya og 100% nga pagkamatarong. Si Jesus Christ automatic gina, once nga mutuo ka kay Jesus Christ, musulod siya sa atong kinabuhi. O sa dahil misulod siya sa atong kinabuhi, sama nang aduna tayo 100% nga pagkamatarong. Kaya naman si Kristo sa atong kinabuhi. Busa kay si Kristo na sa sulod sa atong kinabuhi, na tayo 100% nga pagkamatarong, dili pinasikat sa ato ang pagbuhat og maayo, kundili pinagi sa atong pagtuo kang Kristo Jesus, magkapasar na ta sa standard sa Diyos. Kay 100% righteous naman ta. So dili itong pinasikat sa itong pagbinutan, walay taong butan sa kalibutan. Dili na to kaya magbinutan. Grasya lang yun sa Diyos ang magkapabutan na to. Sumuka na nga sa diyang nituta kang Kristo Jesus, automatic itagaan ta niya 100% ng pagkamatarong, o kana ang pagkamatarong nakapasar na sa standard sa Diyos. Ang Diyos nga mahal nga nagatanaw sa imuha, mingon na siya, okay ka na, kasulod na ka din sa langit. Kaya nga naman, mituo na ka sa akong anak. O sa takna nga mituo ka sa akong anak, si Kristo nasa sulod sa imong kinabuhi, kay si Kristo 100% righteous man, naman siya sa sulod sa imong kinabuhi, ikaw sab 100% righteous na ka. Pero unsang klaseng righteousness? Positional. Naangkon nimo nga wala nimo gitrabahuan. So mo ning giingon sa 1 Corinthians 15:22, for as in Adam all die, so also in Christ all shall be made alive. Sa una gikan ta kang Adam, wala, patay ta. Pero karon nga naa ta kang Kristo, mituo na ta kang Kristo Jesus, nangabuhi ta. So positional sanctification occurs the moment someone trusts in Jesus Christ for salvation. Now, importante ni. Ang positional na sanctification di ay nagapanghitabo lamang sa takna nga ang usa ka tawo mituo kang Kristo Jesus ngayang Ginoong manluluwas para sa iyang kaluwasan. So kinahanglan kita nga mutuo kang Kristo Jesus. No? Alang kang Dodds, alang kay John, kang Dongri, dito ko naman siguro sa Dongri, no? Kinahanglan ibutang ginato ang atong pagtuo diyan kang Kristo Jesus nga atong Ginoong manluluwas. Kung dili, watay kasiguruhan or sigurado patang na maimpyerno. Magantos ka sa impyerno sa walay katapusan. So kinahanglan gid nga mutuo ta kang Kristo Jesus nga atong Ginoong manluluwas. Kana usa ka butang gikinahanglan desisyonan sa usa ka tao. Now, positional sanctification separates people
who have believed in Christ for salvation from those who remain in unbelief. So munang mabulag na ta, no? Once nga mutuo ta kang Kristo Jesus, mahimo na tang believer, o kung wala mutuo, gitawag to sila unbeliever, no? Mga magtotoo o mga dili magtotoo. Ang mituo, magtotoo. Ang wala mutuo, gitawag na to dili magtotoo. Now, positional sanctification has absolutely nothing to do with the lifestyle of a person. Now, ayaw mo kahadlok sa inyong mga bisyo, no? Kaya ang positional sanctification, walay kalabutan sa atong mga bisyo. Wala. Bisang pag nagbisyo ta, nag-inom ta, nagsigarilyo ta, unsa pa nang bang sala na to, no? Walay kalabutanan ang positional sanctification. Nasabtan ninyo? Doubts, no? So, walay labot ang inyong lifestyle. But, o kung sa man inyong gawi, walay kalabutan para sa positional sanctification. Kaya wala kinahanglan ang Diyos, nagaingon ang Diyos nga, kinahanglan magmatarong ka, pero dili ka na ang iyang gisgutan sa positional sanctification. Ang iyang gisgutan nga, mutuo ka kang Kristo Jesus. Sa takna nga mutuo ka, ang tanan mong sala, past ng mga sala, past, present, and future ng sala, bayad sa cross. Busa, na kay positional sanctification. Ang imong lifestyle, dito na sa sunod, atong hisgutan sa sunod ka ng lifestyle ninyo, no? So, positional sanctification is the result of faith in Christ. Makaangkon na ka sa positional na sanctification sa dihang mutuo ka kang Kristo Jesus. Positional sanctification is once and for all and never to be repeated. Kausa lang nitabo. So kung mituo ka kang Kristo Jesus karon, tama na siya na pagtuuhan. Luwas na ka forever. Hatagan na kaniya o positional na sanctification. Murag kung itapad mo, ikaw o si Kristo, ang imo kay na si Kristo sa imong kinabuhi, na kay 100% nga pagkamatarong, si Kristo po na 100% nga pagkamatarong, so mo nang pwede na kang matos langit, no? Gimatarong ka naman, no? So mo ning boto pasabot sa gitawag na to okay. So, several verses in which positional sanctification is the issue. Muna siyang mga issue may tungkol sa positional sanctification. For by one offering, kisa ng offering, Christ did on the cross, pinagis kamatayan ni Jesus Christ sa cross, He hath perfected forever. Meaning, God the Son, the executor of the plan, gihimo kanyang hingpit. Dili basta-basta na mahimo kang hingpit, no? You are perfected forever. Meaning, made positionally perfect forever. Sa mata sa Diyos, hingpit ka na. Welcome. Sa mata sa Diyos, matarong ka na. Imagine that, dili ka makatuo, no? Nga sa imo lang pagtuo, nahimo ka ng hingpit, nahimo ka ng matarong sa mata sa Diyos. Pagtuo lang yun. Pag-iunin mo nga, yes, mutuo na ko ni Kristo Jesus nga kung Ginoo manluluwas. Gimatarong dahil ka. Pasar dahil ka sa standard sa langit nga makadto ka. No? Kaya nga naman, si Kristo Jesus ang nagantos alang nimo. For by one offering, pinagi sa usa ka halad, siya, nagahimpit ka na to sa walay katapusan. Kanila nga diin gibalaan. Kisang kanila nga gibalaan, matag usa ka magtotoo nga bitaw kang Kristo Jesus gibalaan. So doon point. If you have been positionally sanctified, you have been made perfect in the eyes of God because of your position. Nahimo ka nang matarong sa mata sa Diyos.
Ngayon ka, Pastor, mura di man ko magkatuon niya na kay makasasala pamangkay ko. Now, siguro sa tuwang tanan din sa may pinakaputan o pinakabalaan. Mayroon mo nga, ikaw siguro, Pastor, makasala gihapon ko. Walay exempted. Walay exempted. Ayaw mo pagtuo nga kay pare siya, kay pastor siya, kay evangelist siya, madili na siya magkasala. Ma-pastor, ma-evangelist, ma-pare, naghihapon mi old sin nature. Makasala gihapon mi. Pero ang atong pasalamatan, nga bisan man nga makasasala ta, kanang salaa, gibayra na sa cross. Bayad na sa cross ang tanan natong sala. So, grabe ka laong ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Ang yan kamatayon sa cross mo ay bayad alang ka na to. So, muna po sa putin no? So, doon ay mga versikulo, 1 Corinthians 1:30, but of Him, and that means God the Father, the author of the plan, are ye in Christ Jesus. You are in Christ Jesus. Giyan ko na ka Kristo Jesus. God the Son, the executor of the plan. Who of God, that means God the Father, the author of the plan, is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Upat kabutang iskutan din no? Nahimo kang naikaalam. In the sense nga, mituo ka kang Kristo Jesus. Manggialam mo ng usa ka tawo sa kalibutan nga mituo kang Kristo Jesus. Naikaalam. Nganong naman siya kaalam? Mura daw siya nag-build og balay nga nasa bato. Nga bisang pag-unsawon sa paghangin, ang iyang balay, dili yun matayo. Dili pareha niya itong nagtukod og balay sa balas. Nga usa lamang kahapak sa bagyo, matumba dayon. Ang imong kahimtang karon sa nagmituo ka kang Kristo Jesus nga Ginoo manluluwas, sama ka nga nagtukod og balay diha sa bato. Nga wa lagi makapukan nimo, naanagid kay kaluwasan. Iyan agid ka. No? Busa si Kristo Jesus, na sa imong kinabuhi, o ikaw iyan na ni Kristo. No? Now, there is Hebrews 10 verse 10. By this we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Nganong adunay mga bersikulo nga naghisgot nga pinagi niini kitang tanan gibalaan na pinagi sa halat sa lawas ni Ginoong Hesukristo. Kausa lamang. Kausa na siya naghalat. Wala pa tayo itong panahon na. 2,000 years ago, naanabatas kalibutan, wala patas kalibutan. Usa ka halad ni Jesus Christ dito sa cross, may epekto sa tanang tao sa tipong kalibutan. Kung bisan ginsa nga mutuo niya, makakaplag sa kaluwasan. Dili ba ka magpasalamat niya na? Ngayon bis ang ruta unta nimo adto sa linaw magkalayo, magantos ka sa walay katapusan. Wa pa jud katapusan. Apan tungod kay mituo ka sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross, na kay kinabuhi nga walay katapusan, dili ba ka magmalipayon niya na? O dili ba ka mo pili diha? Kung ikaw ang akong papilion, asa man ka? Mutuo ka o di ka mutuo? Tuog yun. Kita na ko sa baba na dyan. No? Tuog yun. Dili lalim ang impyerno. Karon, yes, katauan lang na sa mga tao karon. Magkisgot kag impyerno, huban mo, magkomedya pa na sila nga, kung naana daw sila dito, ilalan daw ihian. Sige, kana karon, makaanak pa sila karon. Kumpiyansa lang sila karon. Pero pag dito na gani sila, mahinumduman nila ang ilang gisulti, nga nagyaga-yaga lamang sila sa pulong sa Diyos, nga dunay kamaturan, nga kung ikaw wala mutuo kang Kristo Jesus nga Ginoo manluluwas, dito ka gyud. Mo nang ayaw jud magkumpiyansa, ayaw magyaga-yaga sa pulong sa Diyos.
Pero delikado kayo. Karon makasulti pa siguro. Daghang mga tao nga nagasulti niya na karon. Yaga-yagaan lang nila, no? Ha? Magdalag bumbiro. O kailangan isprehan ng kalayo. Kung saan lang pag-spray, pati na lang bumbiro, sunugon pa ito ba, no? Yan ang panahon na dili ka kumbiyansan. So muna, importante din ka na ito, mutuot kang Kristo Jesus. And then, there is 2 Thessalonians 2:13, because God the Father, the author of the plan, had from the beginning, that means in eternity past, chosen you to salvation. Yes, kitang tanan. Giantusan ta niya sa cross, o gusto niya nga maluwas ta. Gipili ta niya, gipili niya nga magantos siya sa cross, para lamang nga ikaw ug ako makakaplag sa kaluwasan o mahimong balaan of the Spirit and belief in the truth. So verse Peter 1:2 sa elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit. So sa dahang mutuo ka kang Kristo Jesus, you are elected. Pero in eternity past pa, tungkol kay ang Diyos, may ang iyang kaalam lagi, di na ito mafatong, no? Di na ito maapsan ang iyang kaalam. Grabe kataas kaalam sa Diyos. Wala pa ta nahimugso, nahibalo na siya sa mga tao nga mutuo niya o dili mutuo niya. Ang mutuo niya, gitawag nga elected. Ang wala mutuo niya, motong gitawag niya not elected. Pero dili siya ang nagpili, no? Kung dili, ikaw ang nagpili, pero tungod sa iyang pagkamanggialamon, omniscience manggod siya, nahibalo siya sa mituo niya, o nahibalo po siya sa wala mutuo niya. In eternity past. Dili man siya masurprise nga, panalitan si Dongre, ngayon Dongre, mutuo ko kang Kristo Jesus karon. Dili masurprise ang Ginoo niya na. Kita malipay ta, mahala, maayo kay bituo na siya sa Ginoo, magtutuo na siya, masurprise ta. Pero ang Ginoo dili. Nga naman, wa pa ka na tao, may balo na siya. Kay Dogs, may balo siya. Kay balo siya, kung kinsa itong natao na bituan niya. So, gimatarong ka na niya, kay nga naman, mituo man ka niya. So, sa Philippians 3:9, akong masawang sa Cebuano, kay kining Philippians 3:9, mao gini siya ang pinaka-favorito kay ng bersikulo kung maghiskot o positional sanctification. So akong masawang sa makadyot sa Cebuano, no? I just do hope na magsunod yun mo, ha? Kaya importante ni Pilipos 3:9. So ayan gingon din o makaplagan ako diha kaniya, dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong nga akong kaugalingon pinasikat sa kasuguan, kundi niya nang pinasikat, kundi niya nang pagkamatarong nga pinagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagasukad sa pagtuo. So akong i-simplify, no? Parang sayod kay paminaw nato, no? Buti pasabot nga si Apostol Pablo daw nahimo siyang matarong, dili pinagi sa iyang pagsunod sa balaod. Para nang ayaw pagbisyo, ayaw paghubog, ayaw sa parang ba nila, tanang mga bisyo, no? Wala siya nagahisgot niya. Ang iyang hisgutan nga, dili pinagi sa akong paglikay niya na nahibog kong matarong. Huwag kalabutan na. Matupad na Apostol Pablo, wala ko na matarong pinagi sa pagsunod sa tanang balaod. So tanang balaod iyang hisgutan. Nahimo daw siyang matarong, pinagi siyang pagtuo kang Kristo. Imagine that. Mituo lang ka kang Kristo Jesus, 100% matarong na ka. Hala, matarong na ko sa atubangan sa Diyos? Yes! Kay kasaligan ng pulong sa Diyos. Kung mingon siya, himuhon ka niyang matarong kang Diyos.
Pero may ka, Pastor, makasala pa man ko ugma. Sige, atong hisgutan na. Kaya muna isunod. No? Atong hisgutan, ikaduhang klase nga sanctification. Padayon lang pa. So, muna ikaduha. Dili sa experiential sanctification, muna na yung kitawag na to, spiritual growth. Kinahanglan kang magtuo. Bisan binuod, positionally, matarong na ka sa tubangan sa Diyos, qualified na ka nga makatos langit, yes, makato na kag langit kay 100% righteous na ka. Kinsa may di makasulod langit nga na. Matarong naman ka sa mata sa Diyos. Pinagisin mong pagtuo, di matarong ka tungod sa buhat ni Kristo Jesus. Dili na imong buhat. Buhat sa Diyos. Okay, di matarong naman ka ni Kristo Jesus, karon kinahanglan ka nga managtubo. Now, ngayon kinahanglan mo tubo ako sa ka magtutuo para mag-enjoy siya sa iyang pagkinabuhi sa kalibutan. Magkinabuhi siya nga nagapangalagad sa Diyos. Mo na ni dili na tas number 2 karon mo nitong bandayan. Pero wala na siya ilabot sa kaluwasan ha. Dili na ni siya moingon nga kaya nagpabilin ka sa imong bisyo, di nakaluwas ha. Wala ilabot ni, no? Di na yun di pwede nga makakuha pa sa imong kaluwasan. Kining ikaduha, kining experiential sanctification. Ang experiential sanctification, nagkinabuhi ba kang matarong na? Nagkinabuhi ka nga nagsunod na sa kabubuton sa Diyos. Pero, luwas na ka. Now, sa imong pagkinabuhi, pagsunod sa kabubuton sa Diyos, napay panahon nga mapalpak pa ka. Siguro may baka, sipyat ko karon no? Panabi ko, nakapatumutumo ko, o nakainom ba ko, so sipyat ka karon, lawa, no? So, naikatumbas na. Ang bantayan mo niya na kay divine discipline. So John 17:17 nagaingon, sanctify them in the truth, thy word is truth. Bot sa bot, balaan na sila, pinagis kamaturan. Naon sa klaseng kamaturan na kung naging gisgutan dire, pulong sa Diyos. Human kami to kang Kristo Jesus ngayong Ginoong manluluwas, human ka gihatagan og 100% nga pagkamatarong nga nakahatag ka ning kaluwasan, karon kinahanglan ka magtuon sa pulong sa Dios. Ayaw si piyata ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kung namalay igunani nga mga panahon, tuon sa pulong sa Dios, paminaw sa pulong sa Dios, muna siya ang pagsimba. Ang pagsimba mo ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kung dili ka makasimba, wala ka nakakaon sa pulong sa Diyos. Bisan tinuod, luwas na ka, kay muadto na kag langit, pero tanawag imong kinabuhi, magkapakapa ka sa kalibutan. Tungod kay, napaka sa mga bisyo, napaka sa human viewpoint, ang imong mga panglantaw, kalibutan pa, bahandi, panginabuhi, sa pananguban, nasangit pa ka sa mga butang ng kalibutanon. Pero once ka magpadayon ka sa pagtuon sa pulong sa Diyos, muna nang ang imong kinabuhi, mo hinahinay o kanindot. Kay, mahibalo naman ka muli kay, dinaday ko ini, makadaot ni sa kong lawas, makadaot pa ni sa akong spiritual life. Akin niya ang akwa, simba ko, akin niya akwa, mag-ampo ko, akin niya akwa, mga lagad ko sa Ginoo. Di na ko yung pikas. Kaya di ni makayo sa akong kinabuhi. So, ang sunod niya yung mahitabo sa akong kinabuhi, motong adunay kausaban, adunay transformation sa imong kinabuhi. Tungod sa pulong sa Diyos. Sa sige ni mong sa pulong sa Diyos, yes, masanctify ka. Mauling gayong sa John 17:17, sanctify them in the truth, thy word is truth. Mauling gitawag na ito experiential sanctification. Relates to a believer's lifestyle between 2 points of time, from the moment of salvation until the moment of death. Now, hinumdumi, kining experiential sanctification,
Gikan lang ni sa imong pagkaluwas o hantod sa imong pagkamatay. Mao nang experience yan. Ang imong pagkinabuhi sa kalibutan, nagadepende sa imo kung nagapangalagad ba ka sa Dios o wala ba. Yes, luwas naman yung kubak mingon man to si pastor nga once nga mutuo ko, luwas na ko kay nanan ko 100% nga pagkamatarong. Gihatag sa Dios ko ang 100% nga pagkamatarong, luwas na ko. Pero nga naman ako kinabuhi, pangit pa manggid kayo. Amo nang giskutan sa Galatians 4:19. Wala pa na purma si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Dili pa makita si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Bisan tinuod Jesus Christ indwelleth you, or bisan tinuod si Jesus Christ nagbuyo na sa imong kinabuhi, mo na pinaka subo kay no. Naa si Jesus Christ sa imong kinabuhi kay mituo kaniya, pero si Jesus Christ dili makita sa mga tao sa labas nga naa sa sulod sa imong kinabuhi. Mo na gitawag na to, wala pa na-apply nimo ang experiential sanctification. Pero magtotoo nakalungog ba mo na yung mga tao nga moingon nga Kristohanon ba yan sila? Pero di man ako makita silang kinabuhi. Kalungog mo na? Buti pasabot nga Kristohanon, kaya na si Kristo silang kinabuhi, pero di na ako makita si Kristo silang kinabuhi. So, Christ is not yet forming you. Pwede nga Kristohanon ka nga wala pa napurma si Kristo Jesus sa imong kinabuhi. Wa pa'y kausaban sa imong kinabuhi. Manang mapil-apil paghihapon ganito sa unsa tong inyong mga kalingawan kaniadto, mao gyapon na imong kahimtang, kay wala pa mahulma si Kristo Jesus sa imong kinabuhi. Wala pa gyud tinuod nga kausaban sa imong kinabuhi. So, luwas, pero dili mahimong panalangin. Dili mahimong panalangin nga to sa uban kay di man lang makita si Kristo. Supposed to be makita man si Kristo kay hayag man kay na si Kristo. Kita wata ka kita ni Kristo pero naguna-una ta grabe ka himaya si Kristo, grabe ka balaan si Kristo, grabe ka matarong si Kristo. So nagtuta nga si Kristo, grabe ka balaan gyud. So sa atong una-una nakita nato si Kristo kung sa siya kabalaan. Karon naibaluto nga si Kristo na sa sunod sa atong kinabuhi. Pero nagkinabuhi ta nga dili susama sa kinabuhi ni Kristo. So dili makita si Kristo sa atong kinabuhi. Dapat makita si Kristo sa atong kinabuhi. Dapat dili ta magbisyo, dapat dili ta magbuhat nini, buhat niana. Kaya naibaluta nga Kristohanon man ta. So, ang tanan na ba, mituo ka Kristo? Be, pataas ang gamot. Lagi. Salamat sa Diyos, no? So, kung mituo na ka si Kristo Jesus, kang Kristo Jesus, dapat ang sunod nga may tapos sa imong kinabuhi, mabagpo ka. Morning ikadwa, experiential sanctification. O dili lang nga si Kristo Jesus, mapurma sa imong kinabuhi, lisod man gutong indwellet lang. Kaya kung tinuod si Jesus Christ nagpuyo sa imong kinabuhi, kung igo lang siya nagpuyo sa imong kinabuhi, ya dili makita, dili mapurma, way lami ang kinabuhi, bisag Kristohanon. Kaya naman na, pagtuon nimo kang Kristo Jesus, automatic siya mipuyo sa sunod sa imong kinabuhi. Ang mabito na gitawag kang Kristohanon, nga nang gitawag kang Kristohanon, Christ lives in you. At Kristohanon dahil ka kaya nasa Kristo sa imong kinabuhi. Pero kumusta imong kinabuhi? Kumusta ko daw imong kinabuhi? Ikaw na lang mangumusta ko sa imong kaugalingon? Kumusta man ko? Kristohanon man daw ko. How are, so pag in English na, how are I? Kumusta man ko? Kumusta man si Kristo nga nasa sulod sa akong kinabuhi? Na ang pinakanindot pa ganyan dili lang nga si Kristo Jesus na porma sa imong kinabuhi kay ang Galatians 4:19 manggod. Kung imong basahon ang Galatians 4:19, pagkanindot kayo sa iyang mensahe dinha
si Apostol Pablo ang nagsulat niya na ito sa taga Galacia, o ang pagsulat ni Apostol Pablo niini, murabag ka nang gisakitan kay siya. Murag gisakitan kay siya. Anong gisakitan man sa Apostol Pablo? Natong basahon din, matong niya. Mga anak ko, now, dili anak niya nga personal ha, kung dili siya, mga anak ko, buti mo sabot, mga espirituhanon nga yung gituluan sa pulong sa Diyos, gibituo sa Diyos, nahimo niyang anak espiritual. Mga anak ko, alang kaninyo, ginasakit ako pag-usab. Moto pa niya, alang kaninyo, ginasakit ako pag-usab. So, unsang paagi nga si Apostol Pablo, ginasakit siya pag-usab. Matagtanaw niya sa iyang mga anak, gitudlungan niya sa pulong sa Diyos, pagtanaw niya ang iyang mga anak, wala gihapon mausap. Wala gihapon mahulad si Kristo sa iyang kinabuhi, wala gihapon mapurma si Kristo sa iyang kinabuhi. So, kada tanaw niya siya, sama nga nanganak, sama sa kababaeng nanganak. Sakit kang Apostol Pablo nga nagtanaw sa usan niya kanak nga wala magtubo, no? So munang buto sa buto Apostol Pablo diri. So, mga anak ko, alang kaninyo, ginasakit ako pag-usab. Ginasakit ako pag-usab. Well, sama sa ako ako ang pastor. Kung ako man ninyo ang right pastor teacher, no? Nya, makakita ko sa inyo nga magpabilin mo sa pagpagkasala, sama lang nga masakitan ko magkano. Wala pa yun mausap, wala pa yun changes sa iyang kinabuhi. Dapat namin kausaban. So muna giyon ni Apostol Pablo, mga anak ko, alang kaninyo, ginasakit ako pag-usap, hangtod nga si Kristo mahulad diya sa sulod ninyo. Hangtod nga dili mausap ang atong kinabuhi. Katong nag-disciple sa tuwa, magsitanaw, kamusta magkani mausaboy? Kamusta magkani mawala niyang pagkalibakira, libakiro, iyang pagkachismuso, kamusta magkani matanggal sa iyahoy? O kaning iyang mga bisyo, kamusta kani mawala? So samtang nagatanaw si Apostol Pablo, itawin, nag 10 years naman kong tinudlo sa pulong sa Ginoo, ako man mausab gihapon. Pagkagahit yun sa kinabuhi, 10 years ka tinudluway, wala pa ikaw sama. So muna yung buhat pa sa buhat ni Apostol Pablo. So mato pa niya, magantos yun ko ninyo, hangtod nga kamo, dili mutubo. Hangtod nga kamo, dili mapurma si Kristo sa inyong kinabuhi. Ana ang pagantos ni Apostol Pablo. Spiritual yung pagantos. So, buti pa sa mga anak, dapat magtubo yun, no? So, muna ang experiential sanctification, no? So, from moment of salvation until death. Experiential sanctification relates to a believer's life being transformed into the likeness of the life of Jesus Christ. Meaning growth into Christ likeness. So, wala siya kalabutan sa kaluwasan ang number 2. Kung sa ito number 1? Positional sanctification. Kano saan mo na ang positional? Pagtuo lang. Pagtuo mo na nakay positional sanctification. Magkalusot na kaslangit, kaya na nakay positional nga sanctification. Si Jesus Christ mo na yung mga baga ni mo. Uy, gipakamatyan na ako ni sa krus ha? Mituo na ni sa kuwa. So langit na ni. Pero experiential dito sa langit, pagkatulotog langit, kay matubang mo sa kumana ni Kristo Jesus, iyahamang check upon, iyang evaluate ang imong mga agis yuta. Gikan sa imong pagkaluwas, hangtod sa imong pagkamatay o ka-rapture. Iyang tanawang, uy, naluwas ni siya sa 2025. Niabot na lang 2040, wag yung kausaban. Wala na purma si Kristo sa iyang kinabuhi. So siya, okay, atubang sa Bema Seat Judgment. Pag atubang sa Bema Seat Judgment siya, yes, luwas ka kay mito magkakang Kristo Jesus na magkay 100% nga righteousness.
Pero ganti, way madawat. Way ganti ang usa ka tawo nga wala ma-transform into Christ-like character. Kinatagay ba ganti dito? Ang nakanindot sa ganti dito kay forever, imuha sa balay katapusan. So muna no, experiential sanctification. So, ang experiential sanctification is a process. There is no one-shot decision that can immediately make a person like Christ. Dili basta-basta nga mabago kadayon. Ang ban mga mudagan pag 1 year, ang ban 2 years, pero kung paningkamutan lang gini mo nga magsigi kag simba, basta maminaw lang ka sa pastor teacher nga magtudlo sa pulong sa Dios, mausab ka, na ikaw saban. Pero kung musimba ka karong Domingo ha, 3 ka bulan, wala po ka sa simbahan, simba na po ka sunod Domingo, tuig na po, yung ka kasunod simbahan, ay yung pagtuo. Ay yung pagtuo niya na mausap din mong kinabuhi. Sigurado gina, dito gihapon ka niya na hagbong sa mga tubaan, mga unsa pa lang uban. Natoy usa nga nagsulti sa kuha, ang gahapon lang. May istorya siya sa kuha na, driver siya o kanang sakyanan. Panabuto ikulan siya. Pastor, grabe gining bisyo, pastor, no? So, nga naman dahil? Siya, ako ba, milyonaryo naman di ko akong tanaw-tanaw karon ko ako'y bisyo? Uy, mayo, kaya nasabtan ko na. Siya, grabe gining sabong, pastor, no? Mukita agad siya o pinakagamay 1,000 to, pinakagamay na ng 1,000. Ang biyahe niya, Panabo, Ikulan. Kasagaran yun mo 2,000 to 3,000 siya kada adlaw. Kay turno sa Panabo, pag abot ng Ikulan, turno po siya, pagbalik niya na, pauwi na iyang arkila. Duha ka ruta niya, mo 2,000 na siya. Kung another route pag yun siya, almost 3,000 iyang adlaw. Pero ano siya, pastor, kung saan mo na kung ni pastor, ikaw, desisyon na may mamuhato niya na. Kung mo decide ka nga, di na ka. Sasayangan na gitsa mga kwarta, pastor. Yan. Kirebel niya niyang kinabuhi. Dili lang sabong. Pati babae. Ikaw, away yung pag-asa na yung kwarta. Sigurado gina yung kwarta na matuli gina yung kwarta kay na nakaisabong, nakay babae. Sigurado gina, limpyo gina yung kwarta. Bisan pag maghuna-huna ka nga, milyonaryo na ka, di na gito mabalik. Pero mag-usap ka karon, posible pa, kasi mamilyonaryo pa ka, sunod tuwig, kuwan, fungina na yung income. Siya lagi, pastor, pero di yun na kung mabiyaan, pastor. Yung desisyon na. So sa sunod yun siya una-una, nagbiyahe pa siya, naguna-una na siya nga, muhapit dito. Kay lagi, ibili na lang niya ang sakyanan diya sa dako daw. Tabok na siya dito sa Kabagyo, kay na dito ang ikaw, awag kay mahimo niya na. So, ang usa ka tawo nga dili properly mausap sa iyang kinabuhi, dili lisod ang asenso. Ang kusog lang sa asenso katong mga tawo nga properly mo manage sa ilang mga negosyo, dili sa gulang o paminuang. Sa gulang nga nagbinuang, bisan pa kung sa kagwapo sa negosyo, mabagsak pa gani. So, mo ito yung insulti. No? So, lisod. Pero ko, magtutuo man ka. Isang mituo man ko, pastor, pero mo lagi. Isang mituo man ko, pastor, pero mo lagi nga nung madala magidaw siya dito. Ingko, wala dyan kay simba-simba. Kung saan mo pagkausap, dapat mo simba ka yun. Nga naman, ang pulong sa Diyos, mo'y mo sanctify sa imo. Mo'y mo change sa imong kinabuhi. Sa diyang magtuon ka sa pulong sa Diyos, at ang pulong sa Diyos, musulod na din sa imong right lobe of the vitality, din sa imong kalag. Mo to'y mapusab ni mo nga, di na ko ini. Sabong? No, di na ko. Ang akong isabong, ako dala ng isibig.
Ang akong ipalit ngini, ako na lang ipalit o sudan. Makatigom-tigom na ka. Matingala ka. Uy, dagat ko sa katuig, daghan na kag savings. Nakapalit na ka siguro lote. Hinahini na kag tukod og balay. Anto di mong balay na mo ng palasyo. Dito sa mong palasyo po. Hinahini ka dako na mong balay ba, no? So hantod, nag-enjoy na kasi mong kinabuhi. Pero once nga wala ka ma-sanctify experientially, mag-antos yung kasi yuta. O nga dili lang ka mag-antos sa yuta, pag-adto po mo sa langit, kay malangit mangyapon ka, kay nagadawat mag-positional na sanctification, dito, magmahay po ka sa imong mga ganti nga giandam sa Dios nga dili mo maangkon, no? So yun na. So dinita karon sa ikatulo, ultimate sanctification, eternal state. Ang ultimate sanctification dito na sa taas. Bisan pa og sa yuta wala ka ma-transform. Bisan pa sa yuta, wa ka mausap, dito mausap ka na yun. Whether you like it or not, once ka magtutuo ka sa yuta, pag-abot mo sa langit, mabalaan ka yun. Morning ultimate sanctification. Pero mo lagi, ka dito naman ka nabalaan, ang imong pagkabalaan dito, wala may ganti. Ang imong pagkabalaan dito sa yuta, mo ito'y naiganti. So, wa kay ganti dito. Kay, wa man to'y basihanan sa paghataw ganti. Ang basihanan sa paghataw ganti ang karon. Nagsigi kag simba, sikag tuod sa pulong sa Dios, naminaw kas pastor, gimetabolize nimo ang pulong sa Dios, gisabot nimo ba, no? Gisabot nimo ang pulong sa Dios, ug sa diyang nasabtan nimo ang pulong sa Dios, gi-apply. Ang pag-apply nimo sa pulong sa Dios, mo nang ang imong kinabuhi hinay-hinay og kanindot. Hinay-hinay kanindot. Pero di kining ultimate sanctification, whether you like it or not, bisang pagmangtas ka nga magtutuo sa yuta, pag-abot mo dito, balaan ka yun. Kung dili na yun ka magpakasala pa dito, nakalak na tayo sa righteousness. Morning ultimate sanctification. Pero mo lagi, kaya wala ka nagbalaan sa ikaduha. Phase 1 is positional, kaluwasan. Ang phase 2, experiential, para sa imong reward ba in eternity. O, at least, malipayon ka sa imong pagkinabuhi yuta, no? And then ikatulo is ultimate sanctification. Dito na siya sa eternity. So, ang ultimate sanctification is the final perfecting of all born-again believers by making them just like Christ. Ano yung ultimate sanctification? Pag-abot dito, kitang tanan, pareha kitang Kristo, kaya di naman ito magkasala dito. Ultimate sanctification is a process with several things to be accomplished during the process. Na-process, kaya nga naman, dito sa taas, kuhaon pa man ang atong old signature. The believer is finally separated from his old signature at the point of physical death. So, tanggalon ang atong old signature. The old signature is in the body and goes to the grave. So, munang pagkamatay, kung namatay man, ibilin. Kung mag-rapture man, kamyuan. Ibilin niya po ng atong old signature, kung lawas. And then the believer receives a resurrection body at the rapture. Dawat ang lawas, kasi niya madunot. One old signature. Saka na taas. And then, all human good is born at the Bema Seat Judgment. Pati itong may human good na to. Daghang mga tao nga nagtuo nga butan kay sila, kay mamalangit daw sila. Walay kaluwasan. Kasi kung saan mo kabutan, kung di ka mo tuo kay Kristo Jesus. Ang paagi ninyo sa kaluwasan, pagtuo sa buhat ni Kristo Jesus sa cross. Nga gibayran niya ang tanan natong sala. O si bisan kinsa nga mutuog musalig kaniya, hatagan niya ang kaluwasan. Mao na ang kaluwasan. Sayon kay ang kaluwasan. No, sayon kay ang kaluwasan. Pero nato na mga tao nga bisan kung sa kasayon, di mo to. Mas daghang pagayon di mo totoo. No? So, ang human good dito sa Bema Seat Judgment pagahukman kini siya. Ultimate sanctification, of course, for believers in eternity future. Some verses that relate to ultimate sanctification, Ephesians 1:4,
Jude 24:25. So actually Jude 24:25 mo ni dinita magtapos, no? Nagaingon, now unto him, that is Jesus Christ, that is able to keep you from falling, losing your salvation, no? Di ka pwede mawala yung kalawasan na. And to present you faultless, that means ultimate sanctification. Dito sa taas, ultimate sanctified na ta. Before the presence of His glory with exceeding joy. So, balaan na ta dito. Verse 25, to the only wise God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forevermore. So dito sa langit, balaan na ditang tanan. In fact, wala kayo makita ditong nagbugoy-bugoy, nagbisyo, wala na. Tanan dito, nakalak sa righteousness. Dili lang ta sa iyo ta karon makita nga bugoy man na siya, bisyoso pa man na siya. Pero pipila ka mga adlaw kung nagtuo ka karon kang Kristo Jesus, moadto ka sa langit, mabalaan ra gyapon ta dito. Pero mo lagi na, kumusta imong reward? Ang reward is nagabase mo sa experiential sanctification. So dapat gyud mangalagad ka. Duha lang ka importanteng butan ng imong pagabuhaton. Una, na kay desire sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Hangtod nga wala kay desire sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, di ka magtubo. Kung di ka mausap. So, buot sa buot, simba. Ayaw po itong simba, itong magsilag wara-wara, way pagtudo sa pulong sa Diyos. Magsimba ka nga magtuon sa pulong sa Diyos. I-priority na ito na, no? Ay kanuha, amo na itong mga lagad ka sa Diyos, pinagi sa mga pagtabang, para hindi simbahan na, na nag-donate, secondary mo na siya, na reward in eternity. Naipipila nga nagtabang, ay nagtrabaho, voluntaryo. So, paano? Inana, no? Nanay-ganti sa eternity. Pero ang priority number 1 yun is pagtuon sa pulong sa Diyos. Okay, so pasalamat na, mag-aampo ta. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong kayo sa among makinabuhi. Pabani kami, bisan man sa among pagkinabuhi din ng kaliputana. Nga dili kami mga lingla sa mga bitik sa among kaaway, kundi unta kami magkinabuhi nga uyon diya sa imong kabubuton. Tabangi kami, may priority na mo ang pagsimba o pagtuon sa imong pulong Father God. Aron nga magatubo kami, magalambo kami sa mga espiritualong pagkinabuhi, magmalipayon kami, samtang nakahulat kami sa imong pagbalik. Among ginaurian ta ng pagpasalamat, paghimayang anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.